Sanay ako umakyat ng hagdan, ng gubat. Hindi na ako bata. Ng bubong. I mean, nagagawa ko naman lahat yan ng walang ehersisyo eh. Kaya anong kinaibahan ng pag-akyat ng bundok, specifically ang Mount Pulag? Naakyat naman na ako dati at confident ako na kakayanin ko ulit yun ng walang kundi-kondisyon. I mean, ano bang masamang mangyayari, di ba? Diba? Ito na. Yes, boss. 1 AM yung pick up doon sa McDo Centris. Maaga kaming umalis kasi syempre, malay mo may mga pangyayaring di mo inaasahan. Tulad ng, Boss, sa may Centris ako, bukas pa ba? Sarado po yung gate. Sarado na yung gate. Ease up na? Ease up po. may kasalukuyang sunog daw kasi sa area na yun kaya sinara yung daan para mag-giveaway sa mga bombero. At least, maliwanag ang buwan. Pero nakarating pa rin kami sa Centris ng ligtas at nasa oras. Woo! Makdo! Nakakapagod na to rin. Inaantok na ako. 2 oras ba naman kasi natulog? Sinend ko yung sa Maraya. Yan o, NIE 661. Sa akyat ng bundok. Tinatanong namin kung pwede na sumakay. Alauna pa. Ay, alauna ako. Oo, alauna pa. Pero oo nga naman, maaga pa kasi masyado. Mamaya siya. Idlip lang ako ha. Ginisig yung sorry po. Okay, nandito na ako. Ako kami sa day 0 ng pag-akyat namin ng bundok. Gusto ko lang din malaman siguro kung kaya ba talagang umakyat ng Mount Pulag kung wala ka talaga sa kondisyon at sabog-sabog ka rin. Tama. Pero ang ganda dito sa Centris boy na boy kasi nga may sunog. Tapos nahirapan din kami kaninang maghanap ng daan papunta rito kasi nga may sunog. Ang galing no? Wala pa nga day 1, may mga problema na agad na hinarap o mga obstacle. Paano pa kaya pag sa mismong pag-akyat na ng bundok? Ang ganda ng buwan ngayon. Sobrang mesmerizing. Nabibighani ako sa buwan. Astig. Habang nagpapahinga pa si bossing driver, papakita ko na rin yung mga kagamitang dinala ko para sa pag-akyat na ito. May checklist naman na ibibigay sa inyo pero since kasama ko naman si Rai, isang master climber, sa kanya na ako nagpatulong ng mga kagamitang kailangan. Malaki yung bag na dadali, no? Ganyan. Hindi ba ito pang school? Saan? Yung padding ng ano? Gagi, mga kasagan. So okay yan. Ano masasabi mo dito? Oh, yan. Dito rin talaga hinahanap ko. Yan. Isang ganito, Ray. Ha? Yung ano, malaking sa... Eh di medium lang, ganun. Para sa akin kasi large lagi binibili ko eh. Yan. Pwede yan. Pwede. Ito na lang. Ito na ito. Ay, ganyan ka na rin? Ayos Rab tukod. Hindi na ito ng extra. Laki. Jacket pants. Yan. Pwede ka kasi mag-ano. Magrenta. Mag-ukay, gagi. Ito talaga yung kailangan. Hindi mamaya. Pili naman. Ano yung pinakuha ni? Hmm? Ano yung pinakuha? Yan Headlight Pwede na yan. Gears acquired. Sakto.
gising na si bossing driver at dito. pwede na raw pumasok sa van. Ngayon, ako naman matutulog sa biyahe. Ay, si Matt. Okay, 6 hours daw yung biyahe kaya tulog na talaga. At habang tulog pa sila, kwento ko na lang din kung paano nga ba kami napunta rito. Alam niyo yung larong peak? Masaya, exciting, no, Matt. Oh, no. at aakyat ka ng bundok. Kaya napatanong kami, bakit di kaya kami umakyat talaga ng bundok? Good morning. Andito nga pala kami sa unang stopover na kung saan linamnam muna namin yung paligid. Benggit na to eh. First time mo dito? Sabay pumila na para sa medical certificate. Necessary daw siya para maakyat ka ng bundok para na rin malaman yung safety ng katawan mo. So far, pasado naman ako. Tapos kumuha kami ng pera sa sakyan at kumain ng pinakamahal na hotdog sa balat ng lupa. Presyong mundo. Mahal pala rito. Siyempre, in-enjoy na ulit namin yung tanawin at si Matt, in-enjoy yung nature. Zigzag! Tapos may nakita akong pusa. Ewan ko rin eh. Nakita niya tayo. Pusa. Pusa. Pagtapos siguro ng 30 minutos, tumungo na kami sa pangalawa naming destinasyon para maghanap ng banyo. Really ka? Naghanap kami ng banyo, pero hindi kami makahanap ng banyo. Walang CR. Walang CR. Pero at least nasa isa kaming napakagandang eskwelahan dito sa kung saan man sa gitna ng kawalan, kagubatan, bulubundukan. Mat, feel ko mali na talaga. Ay, ano yan? Banyo yan? Apparently, may banyo. Palingin, dito kami sa DNR para sa orientation sa mga kung anong mga dapat gawin at hindi dapat gawin siguro sa pag-akyat ng bundok. Tama ba yun? Tama daw. Nakakamiss yung mga high school days, no? At dahil halos 3 oras pa raw bago ang batch namin, naglibot-libot muna kami sa lugar ng DNR. Ano ba yung gloves na kailangan? Nature. Overlooking. Diyan ba tayo galing kanina? Hindi, no? May pababa, idol. Ito ang tinatawag na, ikaw yung gitna. Dito, ganyan. Grabe, ang ganda. Sabi nga ni Matt, nature. Pag titignan nyo sa malayo, para kaming nasa China. Yung mga nilalakad ni Jackie Chan nung mga panahong naghahanap siya ng monk para mag-train sa kanya ng Wing Chun. What? Uy, special taho. Mukhang masarap ah. Habang nakapila kami, gusto ko lang sabihin na itong mga kasama ko ay nasa kondisyon. Ako lang talaga yung wala. Anong masasabi mo? Speechless akong ganda eh. Ganda rito, lamig. Minsan mo lang ito ma-experience sa buong buhay mo. Anong masasabi? Hindi ka na kailangan magsalita. Appreciate mo na lang yung nasa paligid ko. Oo, appreciate mo na lang nasa paligid natin. Strawberry ano sir? Coffee. Strawberry. Gusto mong kape, kahit di mo siya kape na yun. Yo! Solid bars, idol. Solid. Sana kasing solid din ng bars mo yung tao mo, idol. Tikman mo nga, Matt. Alay. Taste test. CR ka agad? 3 out of 5. Ikaw, idol. Masarap, pero 1 out of 5. Gagi yan. Uy, ang cute ng twinkle. Tapos ay tumambay na lang kami sa silong hanggang sa tawagin na kami para sa orientation. Uy, may cute na naman na twinkle. Aww. Pero yun,
Pinapasok na kami at mga 40 minutes to na orientation regarding sa mga do's and don'ts sa bundok. Dito ko lang nalaman na itong Pulag pala ay third highest mountain sa Pilipinas. Ko ano tong pinasok ko. Nakakagutom naman yung impormasyon na yon. Bait mo naman, idol. Masarap. Nasaan pagkain? Uy, may twinkle ulit. Daming twinkle dito ah. At ngayon, pupunta na kami sa panghuli naming destinasyon, ang aming homestay. Na kung saan inorient kami para sa hike bukas. Sabay kumain, neto solid. Siyempre nagkape. Binggit binis to pare. Si Spanish pa ba? Grabe, sarap ng kape talaga dito. Tapos dinala na kami sa kwarto namin para na rin makapagpahinga at maghanda na rin sa 1 AM hike kinabukasan. Sige, pahinga lang kayo ha. Pag may concern, magsabi na po ha. Okay po. Yes! Siyempre, basta mat. Kami lang yung may overlooking kasi tingnan nyo. Kwarto yan, pero wala namang overlooking. May tambayan, cozy, sabog na si Matt, si Ryan pogi pa rin. What a solid homestay experience. Grabe, ang lamig. Mas malamig ka. Okay, eto na. 4 na oras na tulog. Hindi, mga 3 hours and 30 minutes nga lang tapos walang kondisyon. Susubukan ng akyatin yung highest pala to sa Luzon pagdating sa bundok. Lamig. Tsaka umambon. Di ko na rin alam kung anong mararamdaman ko. Ganda ng ilaw, no? Danger. Dug. Bali, ang base camp to Camp 1 ay 2 kilometers of 45 minutes. Bilang ako nawala sa kondisyon, ang goal ko lang talaga ay makaakyat ng summit ng buhay. Nagbigay lang ulit ng reminders at dasal dahil ang tatahakin namin ay sacred grounds. Siyempre dapat pumasok ka na may respeto at pagkumbaba. Kaya dapat walang makikipag-away. Walang makikipag-away. No fucking fighting! Inaantok na may halong konting kaba ang nararamdaman ko sa mga oras na yan. Speaking of oras, 2:05 na ng madaling araw so dapat mga 2:50 nasa Camp 1 na kami. Assuming na goods tong lakbay. Nagiging mabato na yung lupa at may incline na matarik. Lumalakas na rin yung hangin na may ambon. Tas konting lakad pa, nagiging bangin na yung gilid namin. Pero so far, goods pa rin naman. Ang problema ko lang talaga ngayon ay hindi ka pwedeng tumingin sa gilid. Uy, may bahay. Dapat focus ka lang sa nilalakaran mo. Uy, may isang napakalaking bahay. Tapos syempre kung saan yung headlamp mo, yun lang din yung may ilaw. Tapos may malalaking bato sa baba. Kaya medyo mahirap enjoy yung paligid sa dilim. At least yung buwan, may enjoy mo pa rin. Biglang nagkaroon ng traffic. Sikip. Sikip dito, sikip. As in ang sikip. Pang isang tao lang talaga. Ang hirap dito. Wala kang makita. Pag hindi ka nakatingin sa baba, hindi ka makatingin sa tanawin, nakatingin ka lang sa baba, at least astig, tingnan nyo. Ang tumatakbo rin sa isip ko niyan ay gratefulness. Na nandito ako, kasama ang nature. Sobrang overwhelming sa pakiramdam. Na pati sipon ko, lumalabas na. Lumalakas na rin pala yung ambon at nagiging basa na yung daan. Sabay, nandito na kami sa pinakamatarik na trail. Dito aaminin ko, naramdaman ko yung puso kong magwala. Grabe yan. Natapos din. Naparigyan ako pagtapos eh. Pero naalala ko yung sinabi ng guide namin na pag daw nalampasan nyo yung matarik na yon, sunod daw nun ay Camp 1 na. Kaya konti pa. Come on.
Grabe. Pagtapos ng halos 1 oras, narating na namin ang Camp 1. Di na masama para sa akin na baguhan. Ang ganda pa rin ng buwan. Grabe, ito na pala yung kampuan. Okay ka ba? Sana all. Liwanag pala nitong ilaw mo. Kampuan. Salamat po. Dan. Salamat po sa mga sponsors po namin. Jungle ang sponsors yan. Booklight. Pangiti-ngiti lang yan pero di niya alam kung aabot pa yan ng summit. Kaya pa. Okay, sabi mo eh. Camp 1 to Camp 2 ay 4 kilometers o 2 hours. Usually. Let's go. Ang presko. Hype na hype pang bata niyo. Kala niya talaga. Pwede na ako tumakbo ulit, idol. Time check ay 3:10 AM. Bali dapat mga 5:10 nasa Camp 2 na kami. Oh no. Umuulan. Kung anong kinaluwag ng trail sa pa-Camp 1, yun naman yung kinasikip ng trail pa Camp 2. Sumuulan pa, mahirap na talaga. Pero si Matt, nagraraki balboa ko. Umuulan, idol. At pagtapos siguro ng ilang minuto, naabot na namin ang Mossy Forest. Wala kayong makita, no? Ano siya pag umaga? Astig. Mossy. Anyway, lakad na ulit. Di lang halata sa video pero lumalakas na talaga yung ulan dito. Oh no. Nagiging putik na yung daan. Solid din tong sapatos ko kasi makapit pa rin siya kahit basa na. Masikip, matarik at mabatong daan, mahangin na maulan. Yan ang mga naging kalaban ko rito sa papuntang Camp 2. Grabe. Nakakapagod to. Lalo na yung pataas. Yung padiretso pababa. Sakto lang yun. Sasakit lang tuhod mo dun eh. Pag pataas lahat. Hita, binti, talampakan. Oh, grabe naman tong Camp 2. Ito na ba yan? Hindi pa. Basta pag napapagod kayo, lakad lang kayo sa sarili nyong pacing. Para chill lang. Hanggat kaya-kaya. Diyan naman yung Holy Spirit eh. Malalaman mo naman talagang sacred ground. Tara. Halata naman siguro sa boses ko, no? Nabibigay na ako. Wala na rin akong kasama kasi nagbagal na rin ako ng todo. Di ko na nga alam kung nasan si Matt at Ryan eh. Grabe. Parang ako nalang mag-isa sa trail. Yan. Yung mga steps na yan ng kalaban nyo. Sobrang hirap yan. Sorry. Bawal pala maingay. Pero, ay. Kaya to. Tara. Laban lang. One step at aim. Hanggang sa nakahabol na ako sa kanila. At nasa Camp 2 na pala kami. Yes! Di ko in-expect na nakarating kami bago ang estimated time. Tingnan nyo, 4:26 pa lang. 80 minutes. Okay pa ako. Sa pagkakaintindi ko, itong Camp 2 ay camping grounds din. Dahil malapit ka na sa summit at astig siguro. Basta ako magpapahinga habang nagpipicture taking sila Ryan. Lamig. Ayos to. Pwede na to kahit mga 2 minutes na break. Pero more than 2 minutes yung nakuha namin break. Lamig. Base sa intindi namin, lumalakas yung ulan at hangin. Kaya naghihintay pa kami ng go signal para sa batch namin kung makakatuloy pa ba sa summit. Sinaksak. Pagtapos siguro ng mga 30 minutos, umilaw na ang senyales. Tapos pinailaw na rin yung sa amin. Bali, Gina. Okay, Last trek. hiniram ko na yung hiking stick ni Rai.
Dahil ang Camp 2 to Summit ay 2 kilometers at 2 hours. At ito ang pinakamatarik na trail sa buong hike. Tinago ko na yung phone at camera ko sa bag kaya di ko mapakita yung oras at malakas na kasi talaga rin yung ulan. At sa totoo lang, bibigay na yung kanang paa at kaliwang binti ko. Kumbaga isang maling hakbang, mamumulikat na rin ako. Solid. Sobrang solid. Napakalamig. Life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Sige na nga, sabihin ko na talaga bakit ako nandito. Ever since nag-surrender ako sa Lord, napunta ako sa isang spiritual journey. Para talaga makilala yung sarili ko. Kaya rin talaga sa mga testimonies ko, naglalakbay ako para maramdaman ko yung pakiramdam ng paglalakbay ng mga disciples ni Lord sa pag-preach ng gospel. Sa akin naman, ang testimony ko. Ngayon, gusto kong maging dependent sa Diyos. Kaya ako umakyat ng bundok ng walang ehersisyo. Para na rin malaman ko kung totoo bang may physical strength sa pagtawag ng pangalan niya sa gitna ng pagod. Kumbaga, wala na talagang ibang rason na kung maiwan man ako sa bundok o bumalik, at least may bagong pagkatao. Ha, may nakikita na kayo. Magsisix na pala. Kaya pala may nakikita. Gagi, ang ganda rito. Solid. Okay, iniwan na nila ako. Sabi nung sa DNR, bago ka umakyat ng bundok, kailangan kalimutan mo lahat ng bagahe mo. Huwag mo raw bit-bitin sa taas. Yes! Pero dahil gusto kong subukan ng sarili ko, dinala ko yun hanggang sa hindi ko na kaya. Wala akong footage ng mga 500 meters na lang siguro sa summit na. Pero ang senaryo, mag-isa na lang ako, 30 minutos na simula nung nauna si Ryan at Matt dahil sobrang bagal ko na talaga. Kumbaga pinauna ko na rin sila. Di na rin kasi talaga umaandar yung dalawang paa, binti, tuhod. Basta buong lower torso ko, di na. Tapos yung likod ko, kumikirot na rin. Andito na rin ako sa sitwasyon na pag tumigil ka, mangingisay ka sa lamig. At pag naglakad ka naman, mamamatay ka sa sakit ng katawan. 'Di ba? Parehas talo eh. Nakakatuwa lang na yung scene sa Hacksaw Ridge na "Help me get one more Lord." Naging boses ko para sabihin na "One more step, Lord. One more step. One more step. One more step pa." Lagi yung mga camera ko basang-basa. Pero at least, dito na ako sa summit. Re-regen lang. Lakas ng anggi. Grabe yung ulan. Basang-basa lahat. Solid. Wala na akong dalawang paa at tuhod, binti. Parehas down na. Ayun si Mot. At sad di ko rin maintindihan ang rason, nakakyat ako ng summit nang wala sa kondisyon, dala lang ang pag-asa na kaya ko basta nakakapit ako sa Diyos. Summit! Lakas ko sa'yo, Lord. Oh my gosh. Gumagana pa. Basang-basa. Putik. Ayos. Nag-survive ka ng Mount Pulag. Na bumabagyo.